Tinitiyak ng Office of Civil Defense ang tuloy-tuloy na pagpapaabot ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Tino. Sa pinakahuling tala ng OCD, umabot na sa 66 ang namatay dahil sa Bagyong Tino. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Asek Rafi, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Asek Joey. Good morning po. Asek Rafi, alam natin na puspusan yung paghahanda ng gobyerno nung weekend pa lang para dito sa Bagyong Tino. Pero ang gusto pong malaman ng ating mga kababayan, lalo na po yung may mga kamag-anak sa Visayas, paano po yung naging operasyon ng OCD in terms of pagpapaabot po ng tulong, pati po yung rescue operations sa pagdaan po ng bagyo doon sa mga apektadong rehiyon ng Region 7, Region 6, pati po doon sa Negros Island region. Yes, Asek Joey, no? So, as per our data, no, halos umaabot na po ng 707,000 individuals ang apektado nitong Bagyong Tino. And so far, we have provided a total of 31.2 million pesos worth of assistance. So, tuloy-tuloy po yan using our different agencies, no? Nandyan po ang ating DSWD na palagi pong nag-augment ng mga resources ng ating LGU in terms of family food packs and other non-food items, kasama na rin ang OCD. We provided yung mga shelter materials, no? So tuloy-tuloy po yan as we speak because ngayong araw po, puspusan pong ginagawa yung rapid damage and needs assessment para po makuha natin yung kabuuang epekto or impact. Because ngayon po, if you can remember, kakasabi lang po ng Pag-asa a while ago na may epekto pa rin po sa Palawan area, so tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga responses doon. And even in Cebu, yung ating ongoing clearing operations sa Cebu area, kasi ito po so far ang nagrabehan, yung Cebu province. But ito nga, nakakalungkot, we have recorded already for validation 66 deaths dito sa Tino, and majority, almost 50 or 49, no, ay attributed sa Cebu or Region 7 alone. So tuloy-tuloy po ang ating paggawa ng mga relief operations and response operations, and ang ating mga response cluster are fully activated, 100% po, led by our DSWD and DOH for the medical, and our search and rescue and retrieval group po sa pangunguna ng ating Armed Forces of the Philippines together with the Coast Guard, PNP, and Bureau of Fire Protection. We are there to provide support po sa ating mga local government units, ang ating mga first responders. Ayan na rin po, ayon sa kautusan ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., na dapat po lahat tayo sa national agencies ay ready and proactive in providing the much needed assistance po. Well, Sir, Asek si Audrey Goriseta po ito ng PTV. Ano po yung updates? Nabanggit niya po, no, 66 na yung mga nasawi. May mga lugar po ba na hindi naabisuhan sa magiging tindi ng epekto ng bagyo? Kung bakit nangyari ito? Gaano karami? Dahil ganito yung resulta ng dami ng casualties. Opo, since Sunday po hanggang Monday, ay nag-issue po tayo ng mga early warning messages, no, or mga advisories sa mga lahat ng dadaanan from Regions 8, 7 sa Cebu, sa Bohol, Region 6 hanggang sa 4B, even as far as Bicol and Caraga, na matindi po ang pag-uulan na dala nitong Tino, no? So we are looking at ways on how to improve matranslate itong mga early warning natin into action. So isang titingnan natin ito kasi napakadelikado po nung nangyari kay Tino. Gabi po ang landfall niya, gabi po siya rumagarasa, tumuloy, no, hanggang Cebu. Kaya po nung umaga, nagulat na lang lahat because of this mga floodings, lalo na sa Cebu. So tinitingnan po natin yan together with Pag-asa, MGB. We are trying to find ways, no, on how to really make these early warnings actionable, no, sa ground para po hindi na po maulit ito. Pero in terms of warning po, we have been issuing this mga red warning para sa rainfall sa areas ng Cebu, sa Bohol, sa Leyte hanggang Palawan po.
Asek Rafi, alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo, paano po tinitiyak ng OCD at ng mga katuwang na ahensya na wala pong maiiwang mga pamilya in terms of tulong, in terms of yung rescue at yung sa pagbangon po, lalo na po dun sa mga lugar na isolated o malayo po? Opo, we have activated our response cluster, no? So meron tayong food and non-food clusters na nandyan po ang ating DSWD na talagang everyday na nagpa-push forward ng mga relief supplies para po makaabot ito sa ating mga kababayan. And we have our camp coordination clusters na mag-manage po together with DILG and local government. And ito very active ngayon, no? Yung ating search and rescue and retrieval na nandyan po mga tauhan natin, mga manpower and equipment, pati na rin mga helicopters natin that will be used today, starting today, to conduct rapid and damage needs assessment and also search and retrieval and rescue po para po makaabot tayo. We are there to support yung mga local government units po. Nandyan na po ang ating mga manpower, ang mga trucks po, and other resources. Well, sir, we understand na naka-preposition naman na yung mga food packs o yung mga tulong na inanda ng national government sa pamamagitan ng DSWD. Pero dahil nga po sa nakita nating mga videos at larawan sa social media na talagang matindi po yung inabot ng mga kabahayang mga binaha, paano po yung challenges doon sa pagpapadala ng karagdagang tulong sa ating mga kababayan, partikular na po doon sa mga naapektuhan, lalo na sa may Cebu? Ito, puspusan pong nagkakaroon ng road clearing operations yung ating DPWH, no? Para po maka-push forward itong mga trucks natin, bringing relief items and support resources. And we will be utilizing also ang ating mga helicopters, yung mga Black Hawks, no? To bring relief items and personnel doon sa mga hard to reach areas. So tuloy-tuloy po ito. We will not stop. We have the resources there. We will move forward or push forward more resources sa areas na nangangailangan po. Asek Rafi, once po mawala na po yung banta ng hangin at ulan at lumabas na po sa Philippine Area of Responsibility itong si Tino, ano po yung nakahandang recovery plan para po talaga makabangong muli yung ating mga kababayan sa mga apektadong lugar? I understand, pinapupunta po mismo ng ating Pangulo ang mga heads of concerned agencies, ang mga cabinet secretary para po makita talaga at ma-assess at ma-actionan po ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga apektadong lugar. Isa po yan sa utos ng ating Pangulo na we should be there already on the ground to assess and check what are needed, lalo na sa early recovery. So ito po, initial po nating nakukuha ay of course yung emergency housing needs para po maayos yung mga nasiraan ng bahay and other materials na kailangan. And also the rehabilitation plan po, ina-activate na po ng OCD yung early recovery cluster para po pag-usapan kung paano po tayo makabangon kaagad, no? Kahit may threat po na may bagong typhoon na parating, yung mga earthquake na nangyari, tuloy-tuloy po ang ating mga ahensya dyan, lalo na yung ating DPWH, yung ating NEDA or DepDep na nangunguna doon sa paggawa ng development plans. So tuloy-tuloy po ito. Since June po, napakaraming mga insidente na nangyari at hindi po tumitigil itong ating mga ahensya, ating mga cabinet members in making sure that these rehabilitation and recovery plans will be implemented or are implemented as we speak. Well, Asek, may mga report na po na dumating na may mga lugar na wala na pong supply ng kuryente. Kapag walang supply po ng kuryente, kasunod po nito, naapektuhan din po yung supply ng malinis na tubig at yung linya ng komunikasyon. Paano po ito tutugunan ng pamahalaan? Opo, ang ating DOE po ay nag-activate na po yung ating task force kapatid, no? Mobilizing the power sector para po magpadala ng mga immediate repair teams or facilities doon sa mga affected areas. So ginawa po natin ito sa Masbate, napabilis po ang restoration ng power, and ito po gagawin natin sa Cebu, sa Southern Leyte and other areas. So naka-in place na po yan. Our DOE is on board, kasama po dito sa NDRIMC, and we have activated these task forces.
Bilang panghuli na lamang, ASEC Rafi, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa tulong na pwedeng ihatid po ng gobyerno ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at bilang paghahanda na rin po sa binabantayang tropical depression na pwede na pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Go ahead, sir. Yes, ang panawagan po namin sa ating mga kababayan na apektado nitong Tino, please cooperate po at rest assured the national government is there to assist and provide the necessary resources po sa ating mga local government units para po mapabilis ang recovery natin. And nandyan po kami lahat, no? 24/7 to assist and provide the augmentation. At the same time, we are preparing po dito sa parating na bagyo over the ngayong weekend, no? So rest assured that we will be in full alert. So ang pakiusap natin, please stay alert. Let's remain to be vigilant. Follow your authorities and sumunod po sa mga babala para po ito sa ating mga kaligtasan po. Napakahalagang paalala. Maraming salamat po sa inyo, ASEC Rafi Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Thank you, sir.